Bakit hindi ako dapat magpakamatay? May kita natin na nakakahabag ang mga taong nag-iisip na wakasan ang kanilang mga sariling buhay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Kung ikaw ang taong yon, ang pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay ay produkto ng mapaminsalang emosyon, katulad ng kawalang pag-asa at masidhing kalungkutan. Maaaring nararamdaman mo na parang nasa ilalim ka ng hukay at nag-aalinlangan kung mayroon pa bang pag-asa o kung bubuti pa ba ang sitwasyon na iyong kinalalagyan. Maaaring iniisip mong wala nang nagmamahal sa iyo at wala nang nakakaunawa sa iyong sitwasyon. At dahil doon, wala nang kabuluhan pa para mabuhay ang isang katulad mo. Ang mga nakapanghihinang emosyon ay nararanasan ng karamihang paminsan-minsan. Ang mga katanungang pumapasok sa isip noong nararamdaman mo na parang nasa ilalim ka ng hukay, ito ba ang kagustuhan ng Diyos na lumalang sa akin? Napakalayo ba ng Diyos upang ako'y tulungan? Napakalaki ba ng aking mga problema na wala siyang sapat na kapangyarihan upang bigyan ng kalutasan ang aking mga problema? Nais kong ibalita sa iyo na kung pag-iisipan mo ng mabuti at siya ang magiging totoong Diyos ng ating buhay, patutunayan niya sa iyo kung gaano siya kabuti at kadakila, sapagkat walang imposible sa Diyos. Lucas chapter 1 verse 37. Maaaring ang mga sugat ng nakaraan ay nagbubunga ng nakapanlulumong pakiramdam na binabaliwala at pinababayaan. Maaaring ito ang nagtulak sa iyo upang makaramdam ng paninisis sa sarili, galit, pagkamuhi, mapaghiganting kaisipan at kilos. Higit ang takot sa hinaharap at ito'y nagbubunga naman ng problema sa relasyon mo sa iyong kapwa. Subalit ang pagpapakamatay ay magdudulot lamang ng mas malaking suliranin sa iyong mga mahal sa buhay na hindi mo naman layong saktan. Ito'y magiging isang emosyonal na sugat na kakaharapin nila habang sila ay nabubuhay. Kaibigan, gaano man kalaki ang iyong problema sa buhay, mayroong Diyos na nagmamahal at naghihintay sa iyong paglapit upang gabayan ka sa iyong paglalakbay sa kawalang pag-asa tungo sa kanyang kamanghamanghang kaliwanagan. Siya ang iyong tiyak na pag-asa, siya ay si Jesus. Kaibigan, ng lahat ng mga kahirapang ito ay pinagdaanan ni Jesus upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Isaiah chapter 53 verse 2 to 6. Gaano man kabigat ang kasalanang dinadala mo ngayon, tiyak na patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan kung taus-puso kang magsisisi at talikuran mo ang iyong mga kasalanan at manampalataya sa Diyos. Sabi sa Awit chapter 50 verse 15, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Panginoong Jesus, makakaranas ka pa rin ng mga paghihirap, subalit mayroon ka ng pag-asa. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Kawikaan chapter 18 verse 24. Nawa ang biyaya at habag ng Panginoong Jesus ay mapasa iyo sa oras ng iyong pagdedesisyon.